Mga kaibigan, mga kababayan sa lahat ng sulok ng mundo, mula sa maulan na kalsada sa Maynila hanggang sa shiny na skyscrapers ng New York. Ako po sila ng inyong walk, ha? Ayan, microphone. Ay, nako, ako po sila ng inyong walk na tagapagtanggol ng katotohanan. At hoy, handa na ba kayong mag-walk with me ngayong araw na ito, November 16, 2025, habang ang Quirino Grandstand ay unti-unti nang napupuno ng libo-libong miyembro ng Iglesia ni Cristo. O mga kaibigan, ay, nako, umabot na daw yata ng 200,000 tao, ha, na raw sila as of 1 p.m. No? Ito mali po no. Ito, ang estimate ng iglesia ay may 200,000 na yata, no? Ngayon, ang estimate ng Manila Police District ay 45,000. Ano ba talaga, kuya? Ay, syempre, mas maniniwala tayo doon sa organizer, di ba? Tayo magiging saksi sa isang rally na hindi lamang pagtitipon, kundi isang malakas na sampal sa mukha ng korupsyon. Sa gitna ng baha na nagdadala ng lupa at luha sa mga kababayan natin, may mga politiko na naglalaro ng bilyong-bilyong piso na para lang ba sa Monopoly Board. At sino ang hari ng board na yan? Si President Marcos, mga kaibigan, Bongbong Marcos, na mukhang natutulog sa kama ng ghost projects di umano. Konting satay lang po yun, ha? Tulad ng dati kong idolo si Deo Macalma, yung matandang lalaki sa DZRH na may espesyal na balita na parang blind item sa showbiz pero tungkol sa politika. May isang hari na nagpapanggap na tagapagtanggol ng bayan pero ang tunay niyang korona ay gawa sa ghost money. Ngayong episode na ito, ilang mga minutong deep dive tayo mula sa pagpupuno ng Quirino hanggang sa pagbuo ng isang better democracy. Critical, factual at in-depth. Walang flop. Puro katotohanan na may konting tawa para hindi tayo magiging bitter. Para sa mga OFW na nagpapakahirap sa abroad at sa kabataan na handang magbago ng mundo. Ready Let's walk mga kaibigan. Okay, mga kawok simulan natin sa basics pero sa estilo ni Deo Macalma, hindi ba parang pelikula na may plot twist ang Iglesia ni Cristo na may mahigit 3 milyong miyembro na parang isang malaking pamilya na hindi natitinag ay nag-oorganisa ng 3-day rally for transparency and a better democracy. Mula November 16 hanggang 18 sa Quirino Grandstand. Hindi ito basta prayer vigil, ito'y peaceful protest laban sa mga anomalous flood control projects na nagkakahalaga ng bilyong-bilyong piso na nag-iwan ng baha sa mga barangay habang ang pera ay naglalaho tulad sa multo. Okay crowd estimate nila as of 10 a.m. ay 23,000 ayon sa Manila Police. Pero sabi naman ng 10 a.m. 100,000 na. No? By 1 p.m. 45,000 sa Manila Police. Pero ayon naman sa iglesia, mahigit 200,000 na daw, no? At inaasahan na 1 milyon sa kabuuan, baka nga po 3 milyon ang pumunta diyan, kasi hindi lang naman po pang Iglesia ni Cristo yan no? Pang ano din po yan sa pangkalahatan. Balita nga po natin kay OJC ay pupunta rin, at ang JIL ay pupunta rin, at yung mga ibang Katoliko ay pupunta rin, no? Mula sa 10 sa Tupuan na nakalatag sa Luneta ay hindi lamang nagdadasal, nagdidemand sila ng accountability. At bakit ngayon? Dahil sa flood control scam na kinasasabikan ng Commission on Audit, mga proyekto na hindi umiral pero ang budget nasa bulsa na ng ilang taong may koneksyon sa Malacanang. Parang hindi ba, no? Si BBM ay parang magician na nagpapahiwatig ng abracadabra sa budget pero ang lumalabas ay abracadaria, no? Darya ng pera na dumadaloy sa maling direksyon. Ay nako, Deo style tayo, no? May isang pangulo na nangako ng dry na Pilipinas pero ang natira sa atin ay wet na wet sa baha at luha. Ito'y hindi joke. Ito'y katotohanan na kailangang harapin lalo na ang mga OFW na nagpapadala ng remittances para sa pamilya, hindi para sa ghost canals.
INC sa pagiging kanilang ay hindi bago sa ganitong laban. Noong 2015 nagrally sila para sa hustisya. Ngayon, supportive sila ng Vice President Sara Duterte laban sa mga atake kay BBM. Wait hindi baliktad na. INC ay critical na sa Marcos admin dahil sa transparency issues. Ito'y hindi political na bias, ito'y tawag sa pagkilos para sa bayan. Okay, hoy mga kabataan, imagine niyo kayo'y nag-aaral ng gabi para sa kinabukasan habang si BBM at kanyang tropa ay nagpa-party sa anomalous projects na nagkakahalaga ng 1.8 billion pesos. Di umano? Oo billion with a B. Ayon sa ako Bicol Representative Saldico, si Marcos mismo ang may kaugnayan may kaugnayan po sa pagdirect ng funds di umano para sa flood control na hindi nabibuild na nag-iwan ng libo-libong pamilya na lumulutang sa tubig noong typhoon season. Okay. Special na balita tayo may isang hari ng estado na nagmamay-ari ng helicopter para sa golf. Pero mga kababayan ay naglalangoy sa eskwela dahil walang maayos na drainage. At ang plot twist ang budget para sa drainage ay nasa golf course, no? Witty, di ba? Pero seryoso ang flood control scam ay hindi isolated. Ito'y symptom ng isang administrasyon na mas mahilig sa photo ops kaysa sa actual output. Anong sabi ng Malacanang? Pure hearsay. Hearsay? Parang hindi ba, no? Ang hearsay ay yung I heard na may ghost project, pero sige, patunayan natin sa korte. Okay, para sa mga OFW sa UAE o Canada, isipin nyo ang pera nyo na nagpapadala ay nagiging ghost money sa ganitong korupsyon. Ito'y hindi lamang nakakagalit, nakakasira ng tiwala sa gobyerno. At ang INC sila ay nagiging beacon peaceful, organized at walang violence Critical sila sa BBM dahil sa pagiging supportive nila ng transparency, hindi ng dynasty politics. Satire time tayo. Si BBM ay parang sequel ng martial law movie. Inday BBM, the corruption strikes back. Pero ang INC rally, ito ay ang hero's call to action. Okay mga kaibigan, bigyang pugay tayo sa Iglesia ni Cristo. Hindi lamang bilang isang simbahan, kundi bilang isang puwersa ng pagbabago. Sa loob ng 110 years, talaga sila'y naging boses ng ordinaryong Pilipino mula sa pagtutol sa dictatorship hanggang sa ngayon na nagrarally para sa hustisya laban sa elite corruption. No? Ang black voting nila ay hindi puppet tulad ng sinasabi ng critics. Ito'y empowered citizenship. Ngayon, sa rally na ito, hindi sila nagdidemand ng Marcos resign. Peaceful pa rin, Pero ang mensahe nila ay malinaw. Accountability mula sa top hanggang bottom. Para sa mga kabataan, ito'y lesson sa civic engagement, hindi sa social media rants, kundi sa actual na pagkilos. Kung ang INC ay isang band, sila ay parang U2 ng Pilipinas, with or without you. BBM, okay? Anong gagawin mo kung ikaw ay sa rally? Para sa mga taga-Japan o Australia, i-share nyo ito sa komunidad. Sama-sama tayong maging global walk, mga kaibigan. Ngayon, shoutout time tayo sa mga kababayan natin sa Pilipinas, lalo na sa Manila, naramdam ang trapiko dahil sa rally. Salamat sa inyong lakas. Sa United States, mula New York hanggang LA, kayo'y hindi nawawala sa laban, mag-subscribe na para sa updates. Sa Canada, na malamig, na winter, panatilihin ninyong mainit ang diwa ng hustisya. Australia, mga down under, walk tayo up here. United Kingdom, sa rainy London, huwag matakot sa baha ng lies. Germany, sa efficient na streets, turuan natin ang Pilipinas ng transparency. Japan, sa tech-savvy Tokyo, gamitin nyo ang social media para sa totoo. Hong Kong, Hong Kong, sa bustling na city, sama-sama laban sa korupsyon. United Arab Emirates, sa desert heat, panatilihin nating cool ang katotohanan. Italy, sa romantic Rome, love nyo ang bayan natin, mga kaibigan. Mga OFW at youth, like, share, at subscribe na sa channel natin, para sa higit pang witty takedowns. Hit that bell, para hindi kayo makaligtaan ng susunod na episode. In-depth na tayo,
Ang flood control anomaly ay nagsimula noong 2023 na may 1.8 billion pesos na allocated para sa proyekto sa Bicol at iba pang areas, no? Pero ayon sa COA at witnesses tulad ni Saldico, 70% ay hindi na-implement. Nag-redirect sa ibang priorities na konektado sa Marcos allies. Result natin, typhoon na nag-iwan ng 50 na patay at milyong-milyong pinsala, no? Critical tayo dito mga kaibigan. Ito'y hindi accident. Ito'y systemic failure ng admin na mas priority sa political survival kaysa sa public welfare. Sa teorya ng good governance, transparency ay key. Pero sa PH, Pilipinas, parang optional subject. Ayon si Srali ay reminder, ang simbahang tulad nila ay hindi lamang spiritual, socio-political force para sa change. Okay, kung si BBM ay student, kanyang grade sa ethics, F's sa feeling spectacularly. No, mga kawok, sa huli, ang rally na ito ay hindi lang tungkol sa INC lamang, tungkol sa ating lahat. Sama-sama nating itaguyod ang katotohanan laban sa kasinungalingan. Subscribe na, join the membership para sa exclusive content at mag-share ng inyong thoughts sa comment section. Ano ang susunod na hakbang laban sa korupsyon? Salamat sa panonood. Walk with Lan always. Hanggang sa susunod. Mabuhay ang Pilipinas.